At sila yung dalawa'y magiging isa, ang pahayag ng banal na kasulatan ng pagsisindi ng kandila ay paglalarawan ng pagiging isa ng dalawang dating buhay, isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayan sila. Sherwin, Mika, pwede bang lumapit kayo sa kandila? So makisintihan nyo ng sabay, kumuha kayo ng tigisang kandila. 1, 2, 3, light the candle please. Parang kayo sa kanila. Tagal. Parang ayaw naman nagtapusin ito sa sisil. Parang tayo sa audience. Kapit yung kandila. Wala ko sinabing ilagay niyo dyan. So, pakipatay nyo ng sabay. Sige, iba nyo. Hop, hawakan nyo. Wala pa ko sinabing ilagay nyo. Sherwin, Mika, ano ibig sabihin ito? Mula sa araw na ito, patay na ang pagiging buhay at binata mo na at buhay dalaga. Papasukin na talaga yung tunay na buhay at sindihan nyo ulit. Sindihan nyo ulit, Mika. Hindi mo makinig? Sindihan mo ulit, sabay kayo. Natutulala ka na. Mika ka natapos na ito. Kapitan nyo lang. Kapitan nyo lang. Sa buhay ng tao, maraming mga pressures, madaming mga struggles, madaming obstacles, madaming problema. Kadalasan po yung mga lalaki, di po sila nagsasalita na. Sinasarili na lang problema at bigla na lang, sa pag-asa ko sa tayo, hindi masyado tayo masalita. Tama yung mga lalaki. May mga madidilig na bahagi ng buhay natin. Natino parang wala nang pag-asa na parang wala na yata, patutukuhan ang pag-aasawang ito. Sa madilim na bahagi ng buhay mo, patayin mo kandila. Sa'yo ha, sa'yo lang ha. Pero sa madilim na bahagi ng buhay mo, Sherwin, tandaan mo, na ibinigay si Mika ng Diyos sa'yo para magbigay ng liwanag. Kumuha ka ng ilaw sa kanya. Kumuha ng ilaw. Pasindi mo, Mika. Pasindi, parang ayaw pasukutin ha. O, sige. Ang mga babae po, detalyado. Pati pagbili sa tindahan, tinatanong kung anong kulay ng t-shirt, kung sino magbenta, kung dalaga, may lipstick, may makeup. Lahat po yan. Yan o yung mga babae eh. Halimbawa si Pastor Kid dumating, ano ba suot? Naka-walking shirt, naka-barong. Lahat kayo tatanong. Eh, nagpatawa ba? Ganun, tatanong ito yung gano'n. Yan o yun, yung mga babae ito yan. Basta ka nang galing, ang oras ko umalis sa opisina. Kahit yung mag-text yung mga yan, detalyado ho yan. Pag nag-text yung, bakit ganito mag-text yung kapatid mo, Pastor? Sabi ng asawa ko, si Kuya. Lalaki yan eh. Eh kung gusto mong ka-text mo ay detalyado, eh di ba yung textmate mo? Yung mga kapatid kong babae yan, kahit mag-chikahan kayo hanggang bago, bahala na kayo sa buhay nyo. No? Yun. Kumisan, kadalasan ang mga babae po ay dumadami ang anak, madadagdagan. Dagdag pang asawa, ano ho? Kasi yung asawa, aalis, titipla ng kape, ano, lahat, ano. Naliligo, iwan at tuwalya, lahat na yan, ano. Umuuso. At lahat, ano, bata, magkakasakit na mag-aalaga. Sige, bakas tayo. Yung asawa ko sabi, si halinhinan tayo, ano. Ako muna ang tulog hanggang alas 10, ano, magdating na alas 12, tulog din ako hanggang umaga. Pero yung nanay, Sherwin, hindi sila natutulog pag may sakit ang bata. Sa madilim na bahagi ng buhay ng mga babae, parang gusto na nilang mag-give up. Magsasalita sila habang naglalakad. Yan, 11 kilometers a day. Habang naglalakad, nagsasalita sila. Ganun mo sila. Na kinakailangan nyo nilang magbawas ng 25,000 salita per day. Pero kapag sablay yung mga lalaki, tanghali pa lang mo yan, 30,000 words lang nasabi. Mika, sa madilim na bahagi ng buhay mo, patay ng kandila. Huwag mo din kakalimutan na binigyan ka ng asawa para sa kanya kumuha ka ng liwanag. Ibig sabihin yung mag-asawa magtutulungan. Sa mag-asawa kumisan, wala lang dahilan para magpatuloy ang pagsasama. Sinabi ni Piana, sinabi ng tatay mo ganito, ganyan. Naghalo na ho ang balat sa tinalupan, nagkagulo na, nagkaribok na rin dito na ho ang isipan ng mag-asawa, patayin niyo yung kandila ninyo. Patayin niyo sabay.